Ang karakter mo. Sinasabi nila ang mukhang ako ay si Lea Bustamante. Pero relate ako kay Amanda. Relate ako sa iba pang mga karakter ko. Kasi kailangan nakaka-relate ka sa mga karakter mo. Kailangan may sympathy ka sa kanila. You have to fall in love with your character. Kumusta mga kaibigan? Ngayon, tatalakayin natin ang buhay ng isa sa mga pinakakilalang nobelista at aktivista ng Pilipinas, si Luwalhati Bautista. Siya ay isang masigasig na tagapagtanggol ng karapatan ng kababaihan, kritiko ng politika, at may akda ng mga nobelang nagmarka sa kasaysayan ng ating bansa. Halina't balikan natin ang kanyang buhay, mula sa kanyang mga simula hanggang sa kanyang kamatayan. Dito sa Pinoy Wisdom. Si Luwalhati Torres Bautista ay ipinanganak noong Disyembre 1945 sa Tondo, Maynila. Maaga pa lang ay nahilig na siya sa pagsusulat na naging pundasyon ng kanyang matagumpay na karera bilang manunulat. Nag-aral siya sa Lyceum of the Philippines University, kung saan mas nahubog ang kanyang interes sa panitikan at aktibismo. Naging tanyag si Bautista sa kanyang mga nobela na sumasalamin sa mga hamon ng buhay sa ilalim ng diktadura ni Ferdinand Marcos, partikular na sa panahon ng batas militar. Ilan sa kanyang mga kilalang akda ay ang Dekada 70, Bata, Bata, Paano Ka Ginawa, at Gapo. Ang mga akdang ito ay hindi lamang tungkol sa personal na kwento ng mga tauhan, kundi sumasalamin din sa mga malalalim na isyung panlipunan katulad ng karapatan ng kababaihan, kalayaan, at hustisya. Ang Dekada 70 ay isang kwento ng isang pamilyang nabubuhay sa gitna ng mga kaguluhan sa ilalim ng batas militar. Samantala, ang Bata, Bata, Paano Ka Ginawa ay sumasalamin sa mga hamon ng isang ina na hinaharap ang realidad ng pagiging isang babaeng nagtataguyod ng karapatan sa isang lipunang patriarkal. Dahil sa mga akdang ito, nanalo si Bautista ng maraming parangal, kabilang ang Carlos Palanca Memorial Awards, na isa sa mga pinakakilalang pagkilala sa larangan ng panitikan sa bansa. Si Bautista ay kilala rin sa kanyang pagiging aktibo sa mga kilusang panlipunan. Noong 2020, siya ay nasangkot sa isang kontrobersya matapos siyang i-red tag o akusahan ng pagiging miyembro ng New People's Army, NPA. Ito ay dahil sa kanyang tahasang pagsuporta sa mga karapatang pantao at kalayaan sa pagpapahayag. Ngunit matapang na hinarap ni Bautista ang akusasyon at ipinagtanggol ang kanyang sarili laban sa ganitong uri ng pang-aabuso. Bilang isang manunulat at aktivista, patuloy na nagsusulat si Bautista hanggang sa kanyang mga huling taon. Noong 2020, isang magandang balita ang natanggap niya, isang alok mula sa Penguin Classics para sa pag-publish ng English translation ng Dekada 70. Ito ay isang malaking pagkilala hindi lamang sa kanya, kundi sa panitikang Pilipino sa pangkalahatan. Si Bautista ay pumanaw noong Pebrero 12, 2023 sa edad na 77. Sa kanyang pagpanaw, iniwan niya ang isang mayamang pamana sa larangan ng panitikan at aktibismo. Ang kanyang mga akda ay nananatiling mahalaga at patuloy na binabasa at pinag-aaralan ng mga bagong henerasyon. Ang kanyang kwento ay isang patunay ng tapang at determinasyon sa harap ng mga hamon ng lipunan. At diyan nagtatapos ang kwento ni Luwalhati Bautista, isang babaeng hindi natakot magsalita para sa karapatan ng mga kababaihan at para sa katarungan. Ang kanyang mga akda ay nananatiling buhay at nagbibigay inspirasyon sa maraming Pilipino hanggang ngayon. Kung mayroon kayong mga opinyon o kwento tungkol sa kanyang mga akda, huwag mag-atubiling mag-iwan ng komento. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang kwento ng mga personalidad na nagbigay daan sa ating kultura at kasaysayan. Hanggang sa muli. Dito lang yan sa Pinoy
wisdom